Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, meron tayong ulit wiring diagram dito, no? At kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, so bali for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga color coding ng wire natin pagdating sa mga brand, no? So kung nakikita nyo, meron tayong mga components dito. Bali uunahin natin yung mga color coding ng wires ng motor natin, kung ano nga ba yung mga components na nagpapaandar sa motor natin. Kasi dalawang ano yan, dalawang parts yan, no? Yung una, yung nagpapaandar ng motor natin, kasali na dyan yung syempre battery sa mga push start, yung stator syempre, yung pinaka source ng kuryente. Ayan, meron din tayong CDI, ignition coil, at regulator rectifier. And sinama ko na yung susian dito, no, or yung ignition switch, kasi nga para maintindihan nyo step by step at hindi kayo malito or maligaw. So gagawin nating dalawang parts to, no, para mas lalo nyong maintindihan at madali nyong matutunan. So bali for today's video dito sa diagram na ginawa ko, yung i-tutorial natin, ayun nga, patungkol muna sa mga components or yung wire ng mga components na nagpapaandar sa motor. So ibig sabihin wala pa yung mga switches dyan, yung mga push start, wala pa yung panel dyan, yung dashboard panel, sa mga gear indicator, sa mga fuel indicator. So hindi pa kasali yun. And again, tulad nga na sinabi ko, dalawang parts yung gagawin natin. So bali dito sa video na to, part 1 muna to, no. And dito nga pala sa ginawa kong diagram, per brand yung gagawin natin, or yung ituturo ko sa inyo per brand. So nandyan na yung Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, at iba pa. At kung ano-ano pang mga brand. Pero syempre, uunahin natin yung pinakamadali or yung pinaka-common na wiring ngayon, no? Which is sa Honda. Sa Honda kasi, bakit ko nga ba inuna yung Honda? Sa Honda kasi guys, pagdating sa color coding ng Honda, marami siyang similarity sa mga China na motor, no? Katulad ng Rusi, Motorstar, Euro, Racal, SYM, at kung ano pang mga China na motor na makikita natin. So halos yung mga motor na China na yan, halos wala siyang pagkakaiba sa color coding ng wire ni Honda. Again, ayun yung color coding ng wire ni Honda, halos kapares ng color coding ng mga China na motor. Kaya ang inuna natin is itong wiring ng Honda. Then pagdating naman pala sa mga components, no, merong mga components na for example nabili nyo ng second hand at pagkatapos magko-comment kayo, "Master, bakit yung stator ko iba yung kulay ng isang wire?" Guys, kapag stock yung motor nyo, so ganito talaga yung kulay ng stock na motor. For example, galing sa casa, no, tapos wala pa kayong pinalitan. So ito yung original na kulay ng wiring ng Honda. Ngayon, kapag ibang kulay na yung nakita nyo sa inyong motor, for example dito sa stator, yung white naging kulay pink, ibig sabihin after market na yung stator nyo or napalitan na. Then pagdating nga pala dito sa regulator, meron tayong regulator na 5 wires at meron tayong regulator na 4 wires. So bali dinagdagan ko lang siya ng kulay black dito sa regulator niya. Kasi sa mga TMX ganito sa mga TMX 125. Ayan. So para mas lalong maintindihan. Pero pagdating sa mga wave, wala naman yung kulay black na yan. And again, kapag nakakita kayo ng ganyan or may nagbago ng kulay, ibig sabihin after market na yung components na yun. For example, itong regulator rectifier. So pagdating naman sa pag-memorize ng color coding ng mga components natin, no? So napakadali lang naman yan guys. Basta alam mo yung function nitong components na to. Alam mo yung function nitong components na to. Alam mo yon, alam mo yon, alam mo yon, at alam mo yon. So hindi ka malilito. Kaya kapag nag-memorize kayo ng wire color coding or color coding ng wire, isama nyo na rin yung mismong function ng components na to. For example, stator, ang memoryado mo lang or memorize mo lang na kulay is itong green, blue na white, black na red, white, yellow, pero hindi mo naman alam yung function ng stator. So medyo disadvantage sa iyo yun, ano?
At mahihirapan ka pagdating sa ibang brand kasi nga yung color coding ng mga wire ng ibang brand hindi pare-parehas. Again, kapag nag-memorize kayo ng color coding ng wire, isama nyo na yung function nitong stator. Kung para saan nga ba yung stator, ano yung silbi ng stator. So ganun lang kasimple. Then dito, ano nga ba yung silbi or function ng ignition coil? Ano nga ba yung function ng CDI or ayun nga, CDI, ano yung silbi niya? Then dito rin sa rectifier, sa susian at sa battery. And gagawa nga pala tayo ng mga listahan, no? So from dito, for example sa stator, lalagyan natin yung stator. Bali dun sa last part ko na lang ilalagay dun sa second part kasi hiniwalay ko nga to, again tulad ng sinabi ko, yung pagko-color coding ng ating wire dalawang part. So una, dito muna tayo sa mga components na magpapaandar sa motor. Then pangalawa, yung accessory, under accessory wire na siya, which is sa mga susian or sa mga switches, no? So ayan, umpisa na natin yung ating video tutorial. Unahin muna natin dito sa battery dahil nga yung TMX natin battery na, no? Battery operated na siya, no? Ibig sabihin may push start na siya. So pagdating dito sa battery, yung kulay ng wire ng battery natin lagi lang dalawa yan, isang green at isang red. So ibig sabihin yung red natin, kapag nakakita kayo ng red, positive lagi yan. Ayan, positive lagi yan. And then dito naman sa kabila, kulay green, yan yung ating ground. Ibig sabihin yung green, lahat ng makita nyong green dyan is automatic ground. So ganun lang kasimple guys. Then tapos na tayo dito sa battery, no? So dalawa lang yung kulay ng wire nyan, green at red. Then dito naman tayo sa stator. So kung napansin nyo, inuna ko yung battery, which is siya yung source din ng, isang source din siya ng kuryente. Then dito naman tayo sa stator. So ito yung pinaka main source ng kuryente ng ating motor. Kahit na walang battery, andar yung ating motor. So pagdating naman dito sa ating stator, meron tayong makikitang 5 wires dyan. Again, merong green, automatic, ground na naman. Ngayon, mapapansin nyo, merong may mga kalahating kulay dyan. Oh. So yung may mga kalahating kulay na yan, hindi lang natin makikita yan dito sa stator. Makikita rin natin yan dito sa CDI. Ayun. Itong blue na may white. Ayun, nakita nyo sa CDI. Red na may, black na may red or red na may black. Makikita nyo rin yan sa CDI. So, ayun lang, ganun lang kasimple guys. At pure white, again, tulad ng sabi ko kanina, yung pure white, kapag naging kulay pink to, ibig sabihin, aftermarket na yung inyong stator. Pero same function rin naman kasi nag-iba nga lang yung kulay kasi nga hindi na siya stock. So papunta yan sa ating regulator rectifier. Tapos yung yellow papunta din yan sa ating regulator rectifier. Makikita mo rin yan doon. So ayun, kung ano yung nakita mo dito na dalawa, meron ka makikita doon na dalawa rin. Kung ano yung nakita mo dito na dalawa, meron ka makikita doon na dalawa rin. So pares-pares lang yan. Again, yung green ground, blue na may white, makikita mo sa CDI. Meron din yung CDI niyan, hindi ka na mahihirapan. Red na may black or black na may red, makikita mo rin yan sa may CDI. Hindi ka na mahihirapan. White, makikita mo yan sa regulator, meron yung regulator. Yellow, meron din yung regulator. So, ganun lang kasimple. Na-memorize mo na yung color coding ng ating stator. Then, pagdating naman dito sa, unahin na natin to. So, dito muna tayo, sa CDI. Again, green, may green tayo ulit. Automatic, ground yan. Then, ayun, yung kanina, blue na may white, makikita mo rin yan sa stator. So, given na yan, meron na tayo yan. Red na may black, makikita mo rin yan sa stator. So, bali, ang tatandaan mo na lang dito is yung dalawa. So, may bagong kulay na naman. So, which is itong red na may yellow. Or yellow na may black. Ayan. Yellow na may black. So, saan pupunta yan? Yung yellow na may black na yan, papunta yan dito sa ating ignition coil. Ayan, sa may spark plug. Kaya nag-spark yung spark plug natin. Then ito guys, kung mapapansin nyo, meron ulit ground. Green wire ground. So yung iba wala na kasi nga itong ignition coil natin nakatap na to mismo sa chassis, ano. So kung mapapansin nyo, isang wire na lang yan, which is itong black na may yellow. So yan na lang, napakadali na lang sundan yan. Dalawa lang yung wire dyan. Kapag wala kayo nakitang wire, ibig sabihin nakatap na yung ignition coil natin sa chassis. So yun na yung ginawang groundings.
Then, ayun, meron na naman tayong black na may white. So, yung black na may white, pupunta na to ngayon sa ating susian, which is makikita mo sa ignition switch natin. So, napakadali lang yan guys, makikita mo yan dun. So, bali, itong black na may white na to, ito yung pinaka kill switch ng ating CDI. Or ito yung tagapatay ng ating buong motor. For example, naka-under yung motor mo. So, papatay niya yung buong system. So, kumbaga, siya yung mag-shutdown ng buong motor natin. So, yun, ganun lang kasimple guys. Green ground, meron ka ng ground. Blue na may white. Ayan, napakadali. Red na may black na may red, napakadali din. So, yung yellow or black na may yellow, napakadali din. So, yung black na may white, yun lang yung naiiba kasi nga, papunta na yan sa susian. Then, dito naman tayo sa regulator rectifier. Kung mapapansin nyo, meron na tayong black. So, yung black na yon papunta yun sa ating accessory wire. Ayan, kulay black. Nag-iiba siyang kulay. Or, ano ba tawag dito? So, siya yung dumagdag na kulay dito kasi, which is yung madalas nating tinuturo is yung red, yellow, white, at yung green. Ayan. So, kumbaga, 5 wires. Kung wala kayong makita, okay lang. Kung wala kayong makitang kulay black. Then, dito muna tayo sa red. Again, tulad ng sinabi ko, kapag nakikita kayo na red, automatic, positive yan. Papunta naman yan dito sa susian. So, red, papunta yan sa susian. Live yan, ano? Tapos, yellow. Ayun. May nakita tayong yellow. Meron din yung stator natin. Yung kulay white. Meron tayong nakitang kulay white. Which is, meron din sa stator natin. So, napakadali na lang. Then, yung green, ground. Ayun. So, ground. Napakasimple lang, guys, ano? Napakadali lang tandaan ng color coding ng mga wire natin, ano? Then, pagdating naman dito sa susian, makikita natin ulit yung black na may white. So, yun. Papunta sa CDI. Kapag in-off mo yung susi, mamamatay yung ating susi, motor. Then, black, accessory wire natin. So, ito na yung sinasabi ko kanina, no? Which is, hiniwalay natin na part kasi pagdating dito sa accessory wires, napakarami ng sinusuplayan yan. Nandiyan na yung headlight, busina, flasher, park light, dashboard panel, gear indicators, floater. So, nandyan na lahat. Kaya hiniwalay natin yung accessory wire. So, napakadaming hawak nito. Lahat ng switch na makita mo sa motor, siya yung nagsusupply ng positive. Then, sa susian natin, may 4 wires dyan. So, kung makikita kayo ng 5 wires na susian, yung dalawa doon, dalawang ground lang yun, ano? Pero, ang usually ginagamit dito sa mga ignition switch is 4 wires talaga. So, green, ground, automatic, green, ground. So, yun lang yung tatandaan nyo. Red, ayan, sa red, positive. So, tatakbo naman to dito sa may switch fuse. So, galing to sa fuse. Kaya kapag nag-short circuit dito sa accessory wire, for example, yung flasher natin, kumislap. So, automatic mapuputol yung fuse. So, hindi na masusupplyan yung accessory wire natin. Kasi wala na siyang supply galing sa battery. Pero, aandar pa rin yung iyong motor. So, again, green, ground, red, positive, black. Ito yung accessory wire na sinasabi ko kanina, which is, meron yung ating regulator rectifier. Pero kapag sa iba wala kayong nakita is okay lang. Then, yung black na may white. So, yun, kill switch. Yun guys, napakadali lang ng color coding natin pagdating sa mga wires. Kapag na-memorize mo tong mga wires na to, mga kulay ng wires na to, halos ganyan kasi yung mga color coding ng mga China na motor, mga Rusi, Motorstar, Racal, Euro, SYM, ano pa ba, at iba pa, no? Then pagdating naman sa Honda, syempre lahat ng brand ng Honda, ganyan din yung color coding nila. Mga TMX 125, mga Honda Beat, ayan, XRM. So lahat ng color coding nila ganyan lang, guys. So, yun, bali, sa susunod, yung accessory wire naman yung ituturo natin, no, or yung accessory system, no. At i-indicate na rin natin dun sa listahan na gagawin natin. So, ayun, bali, hanggang dito na lang, guys, no. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please, like, share, and subscribe.